Mga kabayan, ewan ko lang kung magugustuhan nyo ang balitang ito. Naging emosyonal si Congressman Leandro Libiste sa panayam ng Super Radio DCWB kaugnay ng umano'y hawak niyang Cabral Files matapos umanong harangin ang paglalantad ng mga dokumento na may kinalaman sa DPWH budget. Ayon kay Libiste, marami umanong pumipigil sa kanya upang magsagawa ng privilege speech tungkol sa Cabral Files sa Kongreso at ang mga taong ito rin daw ang posibleng humahadlang ngayon kay Vince Dizon upang ilabas ang opisyal na kopya ng mga dokumento. Lahat ng taong nakapangalan dito ayaw nilang lumabas ang mga pangalan nila. Nakakalungkot din na imbis na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Ito po ang naging pahayag ni Libiste. Una, dapat nila i-confirm ito ba talaga ang halaga ng mga allocable ng bawat congressman. At ang sinasabi ko po ay marami sa aking mga kasamahan sa Kongreso ay nakiusap at actually tumigil sa akin para mag-privilege speech tungkol dito. Kaya siguro sila din ang mga nakikiusap ngayon kay Sec Vince. At naaawa nga po ako kay Sec Vince kasi alam kong gusto niyang maisa publiko ito. Pero napakalaki po talaga ang pressure na wag malaman ng publiko ang laki ng mga allocable ng mga miyembro ng gobyerno. Sa gitna ng emosyonal na panayam, iginiit ng kongresista na ang pagtanggi sa paglalabas ng mga dokumento ay lalo lamang nagpapalakas ng hinala ng pagtatakip sa halip na maglinaw sa publiko. Nakakatakot din po anong mga consequences pag maisa publiko ito. Pero may isa actually nakasali din sa listahan doon na parang 8 billion ang halaga. Kung pwede ko pong ibahagi ngayon sa inyong show. Opo, sige po, Congressman. Hindi ko po may kumpirma sino po ito, pero meron pong 8 billion na kasali doon po. May iilang mga acronyms. Ang isang acronym po na kasali doon ay SAP. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of projects si SAP. Dahil dito nanawagan si Libiste sa Department of Public Works and Highways o DPWH at kay Secretary Vince Dizon na isapubliko na ang kopya ng ahensya upang tuluyan ng matapos ang usapin sa authenticity at completeness ng mga files. May kopya po ako kaya pwede ko pong i-corroborate kung ang ilalabas ni Secretary Dizon ay buo at walang tinanggal na pangalan, dagdag pa ng kongresista. Para kay Libiste, ang transparency ang pinakamabisang sagot sa lumalalim na kontrobersiya at hindi niya ito dapat katakutan kung wala namang itinatago. Habang patuloy ang pananahimik ng DPWH, nananatiling mabigat ang tanong na ibinabato ng kongresista. Kung may kopya na ang ahensya, bakit hindi pa ito ilabas at bakit tila may pumipigil dito? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Ilang beses po akong nag-attempt na mag-privilege speech sa Kongreso para sa publiko ang mga datos na ito, October and November. At marami pong mga kasamahan ko sa Kongreso nakiusap sa akin na huwag isa publiko ito. Pero actually may mga lumabas na rin naman po sa PCIJ, isang media outlet tungkol sa mga files na ito noong November, at inamin ko na po, ako po ay isa sa mga sources ng article ng PCIJ. Kaya baka kung galing sa akin lang, baka magduda yung mga iba, pero mismo po galing sa PCIJ. Ako po yung isa sa mga sources ng PCIJ. Congressman Libiste, ano po yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon? Yung sinabi niya sa isang interview na forcibly ninyo kinuha yung DPWH files. Unang-una po, bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi, meron akong files from Yusek Cabral, wala siyang sinabi na ganong kwento. Kaya tila na pinag-iisipan pa nila anong sagutin, pero parang nililihis ang usapan. Bakit na lang hindi ng DPWH ilabas ang kanilang files? Ito po ang gusto kong linawin kasi baka akala ng iba na ako lang ang may kopya nito, kaya kailangan ako ang maglabas. Ako po ay may kopya, ang DPWH at Ombudsman ngayon ay may kopya, may mga media outlets na may kopya. I'm sorry to advertise another media outlet, pero ang BNC gabi-gabi po ay nagpapalabas ngayon ng kanilang mga istorya tungkol sa Cabral Files o DPWH leaks. Hindi po yung galing sa akin. At tila may mga taga-DPWH na nagle-leak na
ng mga files na ito. At the fact na may iba-ibang mga source na naglalabas ng files na ito ay patunay na hindi ko ito imbento at tugma ang mga sinasabi nila sa kanilang mga report at sa mga nasa files ko. At si aking hinahangaan na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay nagpahayag din tungkol sa laman ng mga files na ito. Kaya sa tingin ko po, may parehong kopya din po siya sa akin. Ayun, opo. And then, kanina po, na-interview dito sa DZBB si Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, kung po illegally acquired yung mga sinasabi ho ninyong mga information or documents ay mawawalan ho ng probative value, walang halaga. So, kayo po ay naninindigan, hindi po ito illegally acquired. In fact, given to you, binigay po sa inyo ng DPWH sa utos ni Secretary Dizon. Ganun po ba? Opo, at paumanhin po na direkta po akong sasagot. Pero nagsisinungaling sila dahil ang tagal nga nila bago sumagot dahil noon ko pa pinost ito, noon ko pa sinabi meron akong ganung files. Ngayon lang nila ito sinasabi at nakikita naman ng publiko na hindi naman ang issue yung kopya ko. Ang issue, bakit hindi nilalabas ang kopya nila? Ano ba ang itinatago nila? Kaya pwede po tignan na lang ang laman ng mga files na in-upload ko po sa Facebook at una, dapat nila i-confirm ito ba talaga ang halaga ng mga allocable ng bawat congressman. At ang sinasabi ko po ay marami sa aking mga kasamahan sa Kongreso ay nakiusap at actually tumigil sa akin para mag-privilege speech tungkol dito. Kaya siguro sila din ang mga nakikiusap ngayon kay Sec Vince at naaawa nga po ako kay Sec Vince kasi alam kong gusto niyang maisa publiko ito. Pero napakalaki po talaga ang pressure na wag malaman ng publiko ang laki ng mga allocable ng mga miyembro ng gobyerno. Ayun na po. So Congressman Leviste, nakikita ko dito sa bagong post ninyo yung exchange ng sulat. Sumulat po kayo sa DPWH, humihingi kayo ng mga dokumento and then nag-reply po sa inyo Undersecretary for Planning Service Attorney Nicasio Conti, tama ho ba? Nireply kayo kasama po may attachment na listahan po. Ito yung meron na pong ito yung katulad ng pinost ninyo, merong NEP restored, kung magkano po yung total budget na in-release, tama ho ba? Unang-una po, yung reply was from the Planning Services email of DPWH. Opo. And the letter is actually signed by Secretary Vince Dizon. Ayun, opo. And there's an earlier email as well, October 1 pa lang po. Yung in-upload ko is yung attachment sa October 1 email ko. Yung pinadala naman po ni Planning Services ng DPWH sa akin noong October 20 ay yung laman ng December 25 post ko po sa Facebook. And then yung pong nasa listahan, kasi nakalagay ho, NEP restored, NEP total. NEP po ay National Expenditure Program. Ibig sabihin, proposed budget pa lang po ito. Tapos, meron ditong total budget na. Pag ho ba nakalista dito, ibig sabihin, yung mga pangalan ho, ibig sabihin sila ho yung nag-request ng pondo at na-release ho ba yung pondo at may mali ho ba dito? Unang-una po, ang karamihan ng NEP ay lumalabas din sa GAA. Kaya hindi lang yan request, yun po ay na-approve in most parts sa GAA. At ang allocable amount ay basically taon-taon na near-restore, kaya ang tawag dyan ay NEP restored. It is not enough to say na may 10 billion kang budget na may katiwalian. Pero ito po ay actually makakatulong sa investigasyon ng ICI at Ombudsman, lalo na pag malaman nila sino yung proponent ng mga ghost or substandard projects. Gusto ko pong linawin muli, ma'am, November 18 at 19, pinakita ko ito sa ICI. November 27, pinakita ko po sa Ombudsman at both times, sabi nila, they never saw this file before. Ako po ay nagpapasalamat na sa December 23, binigay na ng DPWH sa Ombudsman, pero noon pa, nung Nobyembre, sinasabi ko, dapat ibigay ito ng DPWH kay Ombudsman at sana si Yusek Cabral ay ginawang state witness. Kasi sinasabi ng iba, bakit ngayon lang? Noong November ko pa po sinasabi ito in public, noong September pa po in private. Opo. Pero in terms, ma'am, of ano yung irregular dito, Opo. sa tingin ko yung irregular, yung fact na itinatago ang laman nito. Kasi kung walang masama, bakit na lang natin hindi pagmamalaki na may 10 bilyong pisong pondo ang ilang mga proponent? Yun nga po kasi kung walang masama, kasi kanina po in-explain ni Senator J.V. Herz ito na may lumalapit ho sa kanila, sa mga mambabatas noon, magre-request halimbawa ng kalsada o multipurpose building, i-refer ho doon sa agency like DPWH o kung halimbawa Department of Agriculture. Nandun na po sa agency
kung i-implement yon o kung papasok sa pondo, not necessarily po na yung mambabatas ay may komisyon. Opo. Tama Kaya ba? po, ako po ay actually nasusurpresa na imbes na aminin ng DPWH na ang mga files na in-email nila sa akin ay galing sa kanila, na ngayon pinakita ko na yung email, Opo. na ang ginagawa pa nila, nagdadahilan sila na aaralin pa nila o authenticate pa nila. Ibig sabihin talagang itinatago na may mga mambabatas na may 3 bilyon, 5 bilyon, 10 bilyon, yung iba nga dito 20 bilyon ang pondo sa isang taon.